So yo, what's up mga katlog? So, for today's video mga katlog, pag-usapan natin yung magkano nga ba yung nagastos ko dito papunta dito sa Hungary. Magkano yung total, ano yung procedure, ano yung name ng agency ko. Yung nagastos ko papunta dito mga katlog, 3,000 pesos lang. Bali yung agency namin, wala na paligoy-ligoy pa, 3,000 pesos. Yung agency kasi namin is Grand Placement Agency and hindi kami pinabayad wala kaming placement fee. Bali yung company ko is Samsung. Samsung SDI sa Hungary. Then, dati kasi nag-apply ako August 7. Nakatatlong apply ako. Sa pangatlong apply doon ako natanggap kasi hindi ako matatanggap sa hindi ako napapa-final interview. So pagka August 7, 2023, nag-exam kami. Exam kami doon, then tapos pagkatapos ng exam, screening, interview kami ng foreign, yung ibang lahi na Hungary nag-interview, basic English lang. Kinabukasan, sabi sa amin na mag-aantay daw kami ng text para kung sino yung makakapasa for final interview. So, pagka August 9, meron na agad. August 9, August 8 ng gabi, sinabihan na sa amin na August 9, interview na namin, final interview. Then pagka August 9, okay na. Final interview na namin. Tapos doon, na-interview kami noon, pupunta na kami sa agency. 10 p.m. ba yun? 10 p.m. in the morning. Pero na-interview kami mga katlog, mga nasa 4 p.m. na kasi yung Pilipinas guys, 7 hours advance yung Philippines sa Hungary. So, pag 4 p.m. sa Pilipinas, so, sa Hungary siguro mga umaga pa. Ganun pa yung oras nila. Yun nga, na-interview naman kami lahat. Yung pumasa sa amin, mga 61 kaming na-interview. Yung pumasa, kalahati lang, 30. May mga nabagsak. Din, lahat-lahat kami sa batch namin, mga nasa 33 kami mga katlog. So, isang batch talaga. Then pagka August 10, medical na kami ganito. Nagka-problema pa sa medical ko kasi yun nga, may abot sa ihi ganito. Then September 19 sabi nila flight daw namin, September 19. So kami naman nag-aantay kami, nag-resign na sa trabaho. Pero wala, September 15 sinabi sa amin na cancel daw yung flight, hindi kami makakaalis kasi ganito reason, cancel na employer. Then September, October, November, December, sa January 2 kami nakapunta dito sa Hungary. So yung magtatanong ko yung magkano yung nagastos, 3,000 pesos lang. Pero hindi lahat na kasi yung mga ibang agency nagpapabayan. Pero sa amin naman yung kinagandahan, 3,000 lang. 3,000 lang mga katlog. Tapos dito, 2 months ako dito sa Hungary. Yung overall experience ko naman ito, ayos naman. Mababait naman yung Hungary. Pero there are people na nagsasabi na racist na yung iba. So, pagpalagay lang natin na ganun talaga. May bad side, good side. Pero okay naman. Then masasabi ko naman dito sa Hungary naman, sa sentro nila sa Budapest, maganda. Budapest. Ganda yung lugar nila doon. Then yung people dito, yung mga may mga tram dito. Tram. Tram. Yan yung tram. Yun yung dito, yung mga nasabi ko sa mga technology dito, talaga, yung parang upgraded na talaga sila. Kasi tayo sa Pilipinas na naiwan tayo ng sibilisasyon ganun talaga mga katlog. Then, okay naman. Yun yung mga katrabaho namin dun sa akin naman, mga Hungarian, Ukrainian. Pero marami sa katrabaho kong mga Ukrainian. Then, goods naman.
So, sa akin naman worth it na worth it yung 3,000 pesos. Kasi sa Europe to eh. Pag sinasabi natin Europe, hindi talaga basta-basta pag Europe eh. Then, hiring pa naman sila. Maraming hiring ngayon sa Europe. May Peridot Agency, Grand Placement, PNI, Magsasay Global. Maraming mga hiring ngayon mga katug. Kung gusto nyo, mag-apply kayo. Yun, huwag kayo basta-basta suko. Then, yun nga, well, nag-apply kayo, prepare din kayo ng pera for hindi kasi lahat ng travel for Hungary may live walang placement fee, may iba may placement fee. Sa amin lang talaga, na swerte lang talaga kami. We are being blessed na hindi kami pinabayad ng placement fee. Kasi malaking tulong na rin eh. Malaking tulong na rin yun nung wala kaming placement fee. Malaking tulong na rin. And dito naman, ngayon, as of now, hindi wala ng snow. Pero yung parang, ang tawag nito, itong autumn tawag nito ng one. Pero wala pa rin dahon yung mga puno. Pero malamig talaga yun. Dito naman sa Europe, maganda dito, walang kalamidad, walang baha, walang lindol, walang volcanic eruption, walang earthquake. Malamig lang talaga, yun. Walang kalamidad dito. Then, ano pa ba? Sabi ko, sa akin, goods na goods dito. Pero, iba pa rin talaga yung Pilipinas kasi, di ba sa Pilipinas, masayahin tayo, ganito, nagkakaraoke. Dito naman sa Hungary naman, tahimik dito. Sa dati naisip ko dati na punta ko na Hungary, magmamigrate talaga ako dito kasi Europe to. Pero I found out na pagpunta ko dito tahimik ng lugar. Kaya pala sinasabi nila na mga OFW, there's no place like Philippines talaga. There's no place like home. Which is the Philippines. Kasi dito kasi tahimik dito. Sa unahan, wala kang maririnig na nagkakaraoke kasi ayaw nilang maingay. Sa Pilipinas. Then, Pilipinas lagi tayo nagkakaraoke, di ba? At dito naman, yung tao dito, seryoso. Yung physical appearance. It's like normal, serious sila sa itsura nila. Parang di pa lang ito iba because we Filipinos masayahin naman tayo, laging nakangiti, laging nagsishow ng emotion, but here I've noticed that they don't show their feelings. It's like seryoso lang, neutral, ganun lang. Then it's like yung isang high sa kanila, it's good for the rest of the day. Sa atin kasi sa Pilipinas, parang ang tawag nito, like kita kayo sa umaga, hello, good morning, magkita naman tayo, hello. Kung lagi kayo nagkikita, lagi kayo nagpapansinan. Ganon yung mga Pilipino. Dito naman hindi ganon. There are people also na pinapansin ko ganito, pero hindi talaga lahat. Depende na lang sa tao. Kasi pag Pinoy, oy pre, kumusta? Oy pare, kumusta? Ganito, pansinan dito. Then for me, it's a really great experience na at age of 25 nakapunta ako dito sa Hungary. Pinaka-dream place ko talaga is London, sa England. Pero hindi basta-basta makapunta doon. Tisakop ng kwal. Kailangan ng visa doon. Mahirap. Pero soon, I don't know what date, what month, makapunta tayo ng Paris, Germany, Vienna, Austria. Ituturo ko kayo mga sa vlog ko. Then, pakita ko sa inyo kasi kayo dyan sa Pilipinas, at least man lang kayo na followers ko mga katdo, makikita nyo dito yung buhay OFW. Then sa akin naman, yung kuhan ko naman sa inyo mga katdo, kahit anong content ko, kung in the future hindi na ako OFW, uuwi na ako ng Pilipinas, yung sa akin naman, sana maging supportive kayo sa akin sa anumang piliin kong career sa buhay ko, na
nakasubaybay kayo. Kasi in the future kasi mag-stream ako, streamer ako. In the future. I don't know, 5 years from now, 7 years from now. Sa yung dream content ko mga ka-hotdog. Then sa akin naman, ang hinihiling ko lang sa inyo na support ko lagi sa iyo. So, support those people na kuha naman. Subscribe niyo yung YouTube ko, Edmond Chavez Vlogs, and hit the notification bell. So, yung mga ka-hotdog, yun lang hiling ko sa inyo na support ko sa journey ko. Sa mga taong ko. Din sa mga basher ko na kung saan kayo masaya, bahala kayo. Kasi ganito naman talaga pag mag-vlog ka talaga, may mga basher talaga. Hindi talaga may iwasan. We cannot please people talaga na may masaya sa content mo, may mga inggit sa content mo, ganito. So yun lang mga katlog, halagang 3,000 pesos lang mga katlog. Nakapaghangga rin ako sa halagang 3,000 pesos. Worth it na worth it. Kasi ako motivated ako eh. Kasi ako mga katong motivated ako mga mag-abroad dahil sa parents ko din, pamilya ko. Kailangan ko mag-abroad. Yeah. Gusto kong makabawi sa parents ko na kahit man lang na makatulong ko sa kanila, makabawi ako sa paghirap na sa akin, pagpapalaki sa akin, pagpapaaral nila, sa sacrifice nila. Na kahit man lang. Kasi matanda na yung parents natin, kailangan natin bumawi. Ako, bumawi talaga ako. Bumawi talaga ako mga katlog. Then yung mga katlog. So, worth it na worth it yung pag-upload ko. Yun sa mga kapwa o naman OFW na nanonood sa video na to. Kung ikaw naman ay nahihirapan, huwag kang malungkot. Kasi ako din naman nahihirapan din ako eh. Pero we keep on fighting para sa pamilya natin. Kung may anak ka, para sa mga anak mo, asawa mo, maging matatag tayo sa suliranin sa ating buhay. We will appreciate sa mga small things na na-achieve natin sa buhay. Appreciate natin. Kasi yung tao kasi minsan din nakakapag-appreciate ng maliliit na bagay. Kahit maliit na achievement, i-appreciate mo yan. Okay, appreciate mo yan. Then, dapat maging mabuti tayo sa kapwa. May nakikita tayo nahihirapan, huwag mo nang ias na tulungan mo na agad. Tapos tumulong ka, ganun. Yun sa mga kapwa ko Pilipino, sa akin naman mga kapwa ko Pilipino, OFW. Huwag naman sana tayong parang maging concerned sa isa't isa. Hindi yung tapang ilulok down yung kapwa Pilipino mo. Kasi yung realidad talaga eh. Reality hits different talaga. Totoo talaga yung sinasabi na kapwa mo Pilipino, siya yung hahatak sa'yo pababa eh. Pero sana naman, wag ganong mindset. Dapat tulungan tayo. Pilipino tayo. Matulungin tayo. Tulungan tayo. Hindi yung ida-down yung kwan. Kasi may mga iba din na kwan talaga yung parang dinadown nila yung kapwa Pilipino nila. Dapat maging kwan tayo. Maging matulungin tayo. Kita mo yung kapwa Pilipino, OFW na nahihirapan, tulungan mo. Tulungan mo, wala nang daming tanong. Tulungan mo na agad. Ganun ba? Then, yun naman, maging mapagkumbaba ka kung ano man yung narating sa buhay mo. Maging magpakumbaba ka. Kasi anytime pwede yan bawiin ng Panginoon sa'yo. Ganun lang naman mga hotdog. Then, maging mabait sa kapwa, maging understanding, lawakan ng pag-iisip. Ano lang mga hotdog. So, yun na mga hotdog. Tatapusin ko na itong vlog. So, for those people who are watching this video, I really appreciate that you finish watching this video. And
Don't forget to leave a comment if you want to be shout out in my vlog. Leave a comment. Then I will give Gcash for those people na subscribers, followers ko sa Facebook na laging nagko-comment dito sa YouTube ko. This is my priority now because in YouTube I am earning in YouTube. Facebook no earnings. If you're here if you're here in Hungary, you are not eligible for Facebook monetization. No ads will run. So if you are my followers on Facebook, subscribers on YouTube, if you always comment, magpapa-Gcash ako mga kat. Share your blessings lang. And don't skip the ads. Then ingat kayo lagi and God bless. Bye-bye.